RU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon para sa atong mga suki nga mga tigpaminaw o niata karon sa atong portion sa programa nga inyong mga kabatian din sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon MWF Nuda Biritas. Nanutos na ako ba? O ba kanituyo kining amo ang Facebook sa Radyo Ultra? Usually ang ako diri mga views maabot og almost 200 kapin. Karon taga-aman ako 16. Nako gituyo na siguro tawag ako hit nini ba? O nga ayaw gyud ipasaka diha basin og bisan og daghang mga views. Murnig ko katuo hinuon nga mao ni nga hitabo. O kinsa man to hingtungdan nga naminaw nga mo'y naga tuli nining mga views gabaan konta. Tiguang na ra ba ko? Makagaba ra ba ko? Laka. Niata karon sa atong Nuda Biritas, mudawat ta sa inyong mga pangutana. Kini nga programa 3 times a week lang kada Lunes, kada Miyerkules o Biyernes magapaminaw mudawat ni sa inyong mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal, no? Og hinuktok sa bunta nga kamo nga hinuktok sa pagkakaron doon na mo'y problema ilabi na sa pangutana kabahin sa butang legal wa mo'y tao nga pwedeng sayon nga modulan kaninyo. Paminaw lang din sa ato sa programang Nuda Biritas. Kami din andam mutabang mupas dili may maingon nga 100% mupasalig gayud pero pagpasabot kabahin sa mga existing nga mga balaod sa pagkakaron basta lang may bawaan sa Nuda Biritas. Dili may magduwa-duwa sa pag-explain diha kaninyo. Mo tugan malamis tinuod o mo tugan mo sugilon mi og sa mga pangutana nga di na mo madahan, dili na mo matubag. Kaya grabe sa kadaghang mga balaod atong timanan ang atong panggoberno karon ang sistema sa ato ang gobyerno part. We are governed by laws, not of men. Ang ato karon din sa nasod sa Pilipinas sa kadaghang mga balaod dili tanan kanato nasayod. Dili tanan. Naatay general law, naatay special law. Nakadumdum mo, naning mga gimensyon ako, special law o general law. I hope nga kung pangutanon mo na ako, matubag ninyo na. Unsa man ang special law, unsa man ang general law. Nadumduman ni mo, katong ingon nako nga ang diferensya sa reclusion perpetua o sa life imprisonment. Naa sila'y kalainan part. Naa sila'y diferensya. Pero ang iyang kaluntaran or efekto parehara. Kay reclusion perpetua meaning tibuok kinabuhi gyapon na. Reclusion perpetua. Perpetua good. But pasabot perpetua. Wala na, tuloy-tuloy na. Kana kung madunggan ninyo, review ni gamay mao nang mga silot nga
gi-provide diha mismo sa general law nga mao ang revised penal code. Sa special law dili kana gatawgon og reclusion perpetua. Perpetua mo man nangalag tao, di ba? O sa special law ang reclusion perpetua is not recognized because there is a separate provision of law that also punishes the life of a person. Gatawgo na og life imprisonment. Kasi, kung inyo pa nang pangtimanan, ay, lupig pa'y first year law ninyo. Di ba? Ay, gatiknot mo. O parehas akong amigo, si Kid Eltanal. Yung sabi ni mo, Kid, pag alas 3, undang ko diya sa uma, mag-ubo-ubo ko dito sa payag na ko nga gamay, ang salog kawayan, bugnaw-bugnaw, minaw ko nimo napa ko'y notebook, ako ilistang imo mga gipangiskutan. See? Interesado, basta interesado nga tao. Okay, nala, derita. Kunya na ta magtiwas na ha, kay unahon na to pagtagad, kining mga nangabot nga mga pautana, gikan sa atong mga tigpaminaw. Ang unang nakapadangat dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa, mao si Soroy ni Libs. Noda berita, Sir Frank, na ay na-enkwentro gabi akong igagaw. Gisumbag siya sa ilong, na ay saksi o na ay by CCTV. Karon may balos akong igagaw og iyang na-knockout ang nanumbag sa iyang. If mo file og sumbong tong iyang napatumba, pwede ka siya nga dili mapriso kay self-defense ra iyang himo. Kadyot lang ha. Kining ingon ini nga mga problema. Ako, kining nga panglantaw. Ang principle sa balaod, kanang gitawag nga one who goes to court must be with clean hands. Or one who wanted to file a case against a certain person must always see to it and prove to the court that he has a clean hands. Unsaon man nato pag clean hands diha nga nibalos man siya og sumbag. So ang principle na defect na wala nga one who goes to court must be with clean hands. So pag-abot ninyo diha sa prosecutor's office, physical injuries ang inyong sumbong. Kasaban mo sa prosecutor. Siya, kapareha lang mong duha, alam mo, ipakog, nguli mo. Di mo matagad, kay pulos man mo na problema. Siya, di mo, sir, ako may yung nagsumbaga, wala, pareha mo. Kinibalos mo pong isa. So chances are, I have to answer your question, Mr. Soroy ni Libs. Ma-file ang kaso. Pero sa kinatumyan na, i-dismiss gyapon. Applying that principle nga one who goes to court must be with clean hands. Oo. Ngayon trabaho sa prosecutor, pag-establish nga na probable cause nga nakasala ka, doon ay certainty of conviction sa katong nanumbag. Nabi kay inaan naman po nag-file sa PICAS, katong nasumbagan, nga nanumbag sa di wali pulos, ga kalas-kalas lang tao kupunban. Yun na ng sitwasyon. Muna nga, ako, I should be honest and frank about this. Sorry ni Lips. Di ko gusto nga palaumon ta ka. Nga, maunang may tabo, ariglahon na diretso. Basi pangasabaan pa mo kay pag-atubang ninyo di espesyaliya, pulos ng hubag inyong mga dagway. Sa unsa mo na, ako mo siya nasumbagan ko. Kasi sumbag, kini siya saro, kini. Nya ikaw, nanumbag ka niya na, hubag masag lagi po di mo hangkuan. Papangig. Isumbag ko siya. Kasi sumbag ka na siya, usas pa ita. Siya na unsa na ning kalakiha. Most likely, kana nga kaso i-dismiss. Okay. Soroy nilibs i-take note yun ang ingon na nga mga pangitabo sa atong kinabuhi. Dili na ka maka-invoke og self-defense
Alright, nalasige. At John Makas. John, gimtrira ba karon? San Miguel o TNT. John Makas. Nuda Veritas. Sir Frank, naway kausaban na gwapo. Mao gini ang kadaot ni mo John kay mutugang kas tinuod. Unsay kalainan sa inquest o sa preliminary investigation kay nangutan na man good sa akong manghod. Okay. Ang inquest John or inquest proceedings mao na ang tao nga dadon isumbong nadakpan siya nga walay warrant of arrest. Pagdakop na situate within the required number of hours, file lang yun na dito siya og sumbong. Aro nga way mga violation nga magakitabo. Nadakpan siya without warrant. Mao na mga tawa na. Mao na nga, di ba, sa madunggan nimo nga dakpan si Pulano makana gi-inquest na pagka first hour sa buntag. Kay aro nga dili na to malapasan ang number of hours of detention sa usa ka akusado. Kay kung malapasan na nimo na, manubag ka. So i-file ko na nimo diretso nga dili mo lapas sa number of hours nga gi-require pag-detain. Ilabi na kanadakpan ka na siya without warrant. Muna ang inquest. Okay. Sa preliminary investigation, taas nga proseso. Ang preliminary investigation, John, take note, nga tubang ka sa piskalya na akay complaint affidavit nga imong gi-file sa piskalya nagsumbong ka batok ni Pedro kay siguro gipasibad-an ka, no? Unya ang nag-file niya na ang nag-prepare sa kaso ang pulis o gatawgon na siya og complaint affidavit. Mao na nga kunain na nga mga hitabo madakpan ka, no? Unya dayon kidi nga investigahon ka. Paghuman na file ko na dito sa fiskalya. Unya ang fiskalya na ang magapahigayon sa investigation. Kung naabay probable cause, naabay certainty of conviction sa maong akusado. Ang fiskalya na watay labot. Kaya kung maingon ta nga wala ko'y sala, niya ang piskalya may sana kami sala. Nang sao ba na ito na nga iya man ang agahom? Wala man tayo mahimo na na. Wala tayo mahimo na na. Unya kini siya na detain with the benefit of warrant of arrest. Katong isa, walay warrant of arrest. Nadakpan to siya, diretso. Walay warrant. Munang diferensya mo ng lahi. Pero ang efekto na ilabi na kung panalitan na grabe ang ebidensya sa pag-inquest nimo, grabe ang ebidensya nga natigong batok nimo, mamauro ko nag-efekto. Ang sa inquest, wa ka lang moagi o kadag wa ka maserbihi o warrant of arrest. Mao na siya ang kalahian, John. Pero mag-abot ka po mo sa korte. Labi na komplitan na lingkon kayong ebidensya batok sa usa ka akusado. Mao na imong i-explicar sa imuhang manghod. Imong manghod ing nga maminaw siya niya ipapangutan na po nako dere. Unsa iyang pangutan na. Lagan nga angkol. Hi Sir Frank, kung ang pulis ma-involve sa police brutality, unsay silot nila, ibalhin lang sa
laing department or lugar or tanan serbisyo o benepisyo. Magagad ni sa ebidensya, gibugaton sa ebidensya o resulta sa investigasyon. Kini pananglitan na involved sa police brutality. Dili summary ang pagkandak sa investigasyon. Nga ako palitan investigator. Okay? Unya schedule lugar sa hearing ni Pedro against because of the sumbong sa police brutality. Nya lingkod na dayon. Pag-aabot sa alas 3:30, mao na investigation or hearing. Ang pulis nga mag-investigate, dili summary ang iyang procedure sa pag-investigate. Nga, diretso, ikaw ba, sadan ka na, hawa diha, kaya mo ka na, hotel lang mong recommendation. Dili ingon na na. Ang due process na alang yapon. Di gini mawala, bisag sa pulis, bisag asa nga suka din sa nasod sa Pilipinas, dili angin natulimtan ang due process. Kaya ang due process, constitutional and procedural. Dili mahimo nga manglaktod. Daga mga kaso nga nanglaktod, nag-file, nadako ang kaso, niabot dito sa Supreme Court. Pagtanaw sa kaso, pag-review sa Supreme Court, nga si Pulano, giduot og maayo, walay due process, wa makit-e, kitagaan ba siya o due process? Normally, ang kakitabo sa atong hukmanan, ilabi na sa Supreme Court, ang mga kasong ingon na i-dismiss. Ang rason, lack of due process. Now, kanang due process mo gina, ang due process God, undanon, naapag yun na sa atong konstitusyon. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Tanawa, no person, kita lugar. Life, kinabuhi. Propiedad. Tulo, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Bisan og propiedad na ay due process. Kinabuhi, samot na. Oo, sa imong pagkatao na ay due process. Importante kaya ni, nga naman, kay mo man ang kasuguan sa atong batakang balaod, na ana sa Bill of Rights. Basahan nga na, kinsabi kapadala ni si Ilagan Angkol. Basahan nga na. Tanawa, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor denial of equal protection of law. Balantayon na, no? Busa, diha sa ingon nga accusation nga police brutality, klaruhon na. Kay na may tao nga mapungot sa pulis. Nya, napingis lang, brutality na din dito. Nasuko kay giputol ang sustento. Oo. Police brutality. Kay mo ka na mo kini. Nasuko kay ang sustento nga binuan, wala na mahatag. So, gi-charge og police brutality. Kanabuta nga, wa may bawi. Why? Kay wa man ihatag na to ang due process. Pero kung gitagaan pa na to sa due process, ma-explain. Siya ay mauday ni. Nana dayon, no? Niya, may ngundig investigador, unsa pa. Ha? Unsa pa day? Gikuan ka, giday, gikuan. Oh, sir. Niya, wa ka mabuntis. Wa man, sir. Pila mo katuig gapuyo? Mga 5 years yun, sir. Unyang sa amin yung katriday. Wa man may katrid, sir. Sa salog man lang may. Okay, sab. Oh. Di ba? Ingon na, kuti nga investigation. Karon, kon there is a substantial evidence to prove the accused that he is guilty thereof, meaning sa iyang gihimo, upon after the investigation, mo na dayo na nga magatubang siya og sumbong. Unsa imong giingon re? Ano man to? Unsay silot nila
mag-agad na pod na sa ilahang rules. Basta police brutality, I heard ang ilaha diya, dismissal. Oo. Akana sa guidelines sa pamulis, pwede po nato siya filean og sumbong sa kriminal. Kana kung di ka gyud mapura, ulit ka gyud kay ipasaligan nga ikaw ray hibuong kabit pero naay lain pag yung kabit inanalugan suko lugar ka. Inigong ato mga pulis dili tanda dagha kay mga buutan. Ang ilang pagtan-aw gud nga kini pulisan na agi kabit. Muna ilaha, awa mo ko'y labot na. Ako mag-deny daan ko kay basig pasingin lang ko ninyo na ba. O bugoy. Malagi itong ingon ako nga karon dagko na mong sweldo. Naagi kadong asawa ni partner. Siya, unsa? Ang sikad nga ni tulo ang asawa, kami pa kaha. Naunsa? Sikad driver na bot niya pasabot. Kabahin may police brutality sa silot nila. Dismissal gini. O niya ang ibalhin lang sa laing departamento o lugar. Depende sa silot. Depende sa silot. Or tangtangan serbisyo o benepisyo. Kung i-dismiss ka, it follows nga mawala na itong mga benepisyo. Okay? Sige, salamat kayo. Si Kuan man to, silagan nga angkol. Gikan ni September Virgo, Nuda Berita, Sir Frank, pwede ba ko makareklamo sa barangay namo nga ang tubig ulan gikan sa bungtod kay sa muaman gapaingon or direkta na lang ko sa munisipyo or DPWH regional kay gakabahaan mi matag ulan. Mayo ay mong suggestion diha sa barangay. Diha sa barangay. Imong i-report. I-report nimo. Ako ang baha di makani tinuyo. Kay naay uban, ilabi na dito sa bungtod-bungtod nga namuyo, ila nang gabutangan og kanal. Gusto nila nga mas safety sila dito sa bungtod. So butangan na nila kanal going downward paingon sa ubos. Unya, ang kanal, labi na kun daghan ng tubig mag-overflow. Pag overflow na ng kanal, pakanaog paingon sa ubos, awas-awas selbi ang tubig, daghang mga balay sa ubos ang maangin. So, malalis na because kada di man na buhat nga inunta nga that is a result of the natural flow. It's no longer man-made na kana siya. So, samot na ato ng dadun sa barangay. Naay baha-baha nga wag ituyo gumikan sa kusog sa uwan, musaka ang level sa tubig, baha na. Pero ning atoa din palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gatuo ka pa din nga kining mga baha-baha tinuyo ni. Dili ni tinuyo. Magawan na gani, murag inunta resulta, makita nimo mutaas ang level sa tubig. Resulta na sa kanang natural reaction. Selbi nga gikan kana dito sa taas bundak nga kusog nga uwan. Agi lang sa barangay sa, no? Pero ang problema na kay kung ambot nimo ipasabot mo agi sa barangay naa kay kontra. Sao man nimo na pagdala dito sa barangay ug wa kay kontra. So naagyod imong i-prove siguro dito sa barangay sa Lupon nga naay tawo nga nag-among o nakahatag o puriso da ninyo tuwa sa bungtod-bungtod nga bahin. Kaya ang kanal tuwa gapatubang sa inyo. O, pagbuhagay sa tubig, dito nagtugdon ang tubig. Away na dayon. Away na dayon. Okay. Sige. Kadyot lang ha. Tanan ako bay na sailuan. May hapon sa atong mga suki na to karon nga
paminaw dinhi sa ato nga programa. Kumusta kamo? Karong adlaw Biyernes katapusan kini nga episode sa tibok semana sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas. Soroy ni Libs, Manani, John Macas, Inquest, okay, Manani, Lagan nga angkol. Ako i-review kay para di ta kadawat og text nga nagpadala niya wa na itong mabasa kung ang pulis ma-involve, brutality, Manani, Septem Virgo, katong barangay nga nagreklamo sa tubig ulan. Okay, nabasa na to. Rodney Rock'n'Rolla. Awa pa na to ni mabasa si Rodney. Oo. Nuda Veritas, Sir Frank, pwede ba ko makareklamo sa barangay namo nga ang tubig ulan gikan sa buntod kay sa abua man gapaingon or direkta na lang ko sa munisipyo or DPWH. Mo man ganina siguro, Rodney. Aduha ka pa gikan ni September ko. Gatuhin noon ko nga si Rodney o si Septem Virgo is one and the same person. Mamaro magtinor. Og doon ay kontra, go to barangay. Kana bitong gituyo gyud pag pa-divert ang tubig ulan paingon diha sa kanal niya patumong dito sa balay sa ubos adi na mayo. Okay. Di ay laing pangutana, Melbourne Aturo Dumagpi. Sir Frank, madag-umon na hapon sa imo diha blage o gadagom-dagom na sab kaganin na ulto pag uli na ako abi na kong mawon wa na sab gimtre karon no gimtre sa San Miguel ug TNT naabay libel or cyber libel case na walay bail or piyansa kay sarang madungog nako naa may piyansa busa daghang tao basumpay nini libel case na walay bail or piyansa kay sarang madungog nako naa may piyansa busa daghang tao galatagaw og mandaot og mangdaot naa may ikabayad. Tinuod na. In fact, sa cyber libel dako-dako ang piyansa niini. I think 20,000 ang piyansa. Kanang 20,000 nga piyansa. No, 50,000. No, 50,000 ang piyansa. Kanang 50,000, one count lang na. Kung ikaw giyod, adunay kontra. Nya, siging kabalik-balik imong kontra og libel diha nimo. Kwenta-kwenta na nimo ni abot og 20 ka mga kaso nga balik-balik silbi ang maong pag-libel nimo. Ka-20 pod nimo ma-file siya og kaso nga libel, cyber libel. Kung imo nagkwintahon, tag 50,000 ang kada account, pila abuton na 1 million. 1 million ba? Taka lang tag-compute. No? 20,000 times pila ba ito account akong gisite? Butang talapod 20 para sa yun. No? 400,000. Na may lang ka og naa kay 400,000. Piyansa, tinuod na, doon ay piyansa. Nga naman kay, ubos sa balaod, this is a special law, take note, gikonsiderar man ang libel nga dili heinous crime. Kaya kung gi-appeal pa ni ang libel nga heinous crime, daghan nga mga nakasala sa cyber libel ang napriso na sa pagkakaroon. Ano man, kaya panalitan sa heinous crime, dili billable nga offense ang cyber libel, di mapriso ka. Tinood na, siguro, ang buhaton na to, para gyud nga mahimong deterrent ang cyber libel law. Hangyo na to ang atong mga policy makers, mga magbabalaod. Na amindahon nilang balaod, patasan nila ang piyansa. Butang tala, 50,000, no? 50,000. Himoong 75,000 per count. Basin o magduha-duha pa ang mga tao nga mga way buot
nga mag-cyber libel so sa katawo ga ilang gikapungtan. Ginamit ang usa ka platform nga mao ang computer. Ginamit ng Facebook sa padiha nga kuan. And that is a violation of the cyber libel law. Na mainta kay kung gusto gyud ninyo, no? Pero kanang anay 20 mil para nako dako na. Oh no, 50 mil nga piyansa dako na oy. Bisan lang duha ka counts. So you have to raise up, at least pila 100,000. Asa ka man pangita na. Usay moralism na. Do not engage and violate the cyber libel law. Kaya mo may tuyo sa balaod. Deterrent ka na ngadto mismo sa mga tao nga ang baba di makapugong. So ang kung ako'y pagbuton, arong yun nga ang tao di yun matintal sa pag-libel so sa katao ginamit ang social media usabon ang balaod. Niya pa. Gawas sa cyber libel. Pagtanaw dito na nakabiolate ka sa ordinaryo nga libel pinagi sa revised penal code. Gamay tod ang multa, pero kwarta magyapo na. Ay, puriso eh. Munang risk go sa mga manunulat, mga journalist, apilan mga broadcast journalist. Ngano? O, pagsulat na, wala maayon eh. Unya, murag nasakitan pagid siya. Nya, walay duwa-duwa, murag giminson pagid yung ngalan. Klaro lugar ka siya gyud ang libel. Pero atong timanan ha, nga ang elemento sa cyber libel, atong timanan gyud kanunay. Okay, because minus one of the 5 or 6 required elements of libel, walay libel nga magakaitabo. Pero mo lagi na, kinsa may nagtudlo ninyo nga kanang mga pamayag ni Juan Libelos. Nakakatun mo, di ba? Mo na inyo nadungog. Pero akong tanaw, dili 100% ang inyong pagsabot sa balaod sa libel. For as long as present ang mga elemento sa libel na atanan, aya ka pa malibel. Aya ka pa malibel. Now, ang usa sa requirement na nga balantayunon nimo kanang publicity. Publicity. Kung igo ka lang manabi sa imong silingan. Kana si Cordapia, bawg ilok, bawg bi, nanalugan, no? Kanya nanabi ka sa imong silingan, libelous na, dili. Ano naan ninyo? Kung atong reviewon, ang law on libel, kanang mga remarks nga ingon na, pasado na ba na sa balaod sa libelo or dili pa? Napay kuwang. Ang tubag na apay kuwang. Kaya ang usana na sa mga importante na pamulong mo constitute og libel, maogyod ang malisyoso nga mga pamahayag lugar. O niya, i-identify ni mo ang tao. O niya, i-publish ni mo. Maning mga pipila ka mga requisitos. Kaya wala na, dili na bali-balihon. So kamo nga naminaw, at least may bawa ninyo, ma-differentiate ninyo nga kini siya libel or dili. Now, uso karon ang
sana ng Facebook ninyo, no? Uso kay na. Kamo nga maghilig og Facebook, hilig mo og suwat-suwat diha kung sa inyong i-text na ninyo diha. Angay nga kamo maglikay. Wa pa mo masuhitos balaod, wa mo mahibaw sa balaod, unya magpataka pa mong istorya, na kamo mo kalabuso na. Kuha ninyo. Okay, kasalig man. Niya, wa po'y nagpaibaw ni mo. Siya, tuo ka man nala, kanisi ko, mo kanimo ka na. Wa ka mo ibaw nga, nakalapas ka na sa katungod sa uban. Imo nang timanan. Okay, nalasige. Diya pagyod, Oliver Ampong naluwal. Sir Frank, ang mga broadcaster nga makasuhan og libel, tubag ba na sa ilahang mother station? O, tubag ba na sa ilang mother station sa galastuhan sa kaso o iya ng kargo? Depende. Ingong kung depende kay kuan manggod ang management sa istasyon. Nanay automatic lugar nga authority nga ihatag sa mga broadcaster. Kung mulapas ka, that is already a violation. So, normally, kung ingon na panalitan na kalapas ka, unya there is a violation, it follows nga you have been already warned to do not do this. Dinhera kutob. Beyond that boundary, you are already answerable. Ilabi na kung imong balik-balikon, katuyoon yun nimo. Diha naman ma-establish nga malisyoso na ang imong komentaryo. Na balik-balik ka. Mamalibad ka nga ako gasulti malang ko sa mana. Ang balaod ng gingon. Malicious imputation. Dunay malice in fact and malice in law. Kanang malice in fact, automatic na pag-issue nimo sa statement, there is already a malice. It is already a statement, given statement that is containing libelous remarks. That is a malice in fact. And so, mugader pa na sila ulang ebidensya sa pagpamatuod nga there is malice in law. Muna nga makuti. Nya trabaho na po ni sa piskaliya, sa prosecutor. Na kung tanaw sa prosecutor nga kasaraman ni istorya, wa mo kini magbalik-balik, i-review tanan na wala intention to damage the honor, the reputation of the person. Most likely, ang kaso ma-dismiss. Pero kung panalitan, pagbasa sa prosecutor, halaga balik-balik, bira gidari, bira dito. Nya pagsunod adlaw, mao lang gyapon. Pagdaot sa kadungganan sa pagkatao ni Juan de la Cruz in public. Ilabi na kung pribadong tao siya. Magatubang kagyud sa kaso, except kung panalitan public official. Kaya ang public official, ang presumption na part, public property sila. Mabitaw na ang Supreme Court nag-warning sa tanang mga public officials. Nga kamo nga mga public official, di mo angeng masuko kung dunay mga criticisms, mga pagpangsaway sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga binatan, isip public official, kay kamo gisulduan sa katawan. You're a property of the people. Because of that, you have to absorb all forms of criticisms because you are a public servant. Pero kung dili man panalitan, nimo maghahom, mura og magasakit ang imong kuto-kuto sa imong kaulit o kasuko,
ang advice sa Supreme Court, mag-resign sa katungdanan. May pa, mag-resign. Ano? Makaiwas ka. Makaiwas ka. Di sa ka makaingon nga, powerful yun ang mga broadcaster. Gatuo mo, or manunulat, gatuo mo, ngayon na naka-powerful, di man. Ang inyong pagtanaw sa mga broadcaster, makasulti, buras ka, bisa kung sa dili, sir, doon ay restriction, na ibalaod. Bago pala, nag-istorya ito og libel. Di ba? Mauna siya kadyot lang, ha? Kabayin sa kargo sa broadcaster, siya ba'y manubag sa kaso? Mauna, if it is already beyond the boundary, the prescribed boundary of the management, there are already excesses committed by you as a radio personality. Murag na kita gyud ka, tuyo-tuyoon ka mo, and you are answerable to that. Naapoy sa management, tanaw nila nga related related lugar sa iyang pagpanarbaho, way intention, walay malisya ang iyang pag-iskot sa usa ka isyu, the management will sometimes answer to that. Except kung tinuyuan na gyud na sa ka broadcaster. Alright, sige, padayon ta dinhi sa ato nga pagpanag-uban si War. Unsa naman po na imong apelido, ha? Gamay mo gud din akong mabasa diri si Kuan. Basta kay mauna ni si War o si Kuan. To amo ko ni siya sa layo mo nang when ba yung hapon ni mo diha, ha? Ayaw diha day. O kay layo karaba din is Pilipinas. Okay, nala sige. Kadyot lang tanaw kung naapa ba kay wala na so far, no? Oo. Dirita sa Pikas kay basig doon ay nibutho diri nga mga pauntana. Sir Frank dito, ha? So far wala, no? Okay. Urut-urut sad atong oras. Uy, ang nigawas karon 5:43. Ang nigawas ang atong gihatag ganina 5:42. Murag ingon ana. Okay, sige padayon ta dinhi sa atong pagpanaguban, atong huwatan ang inyohang mga dugang pangutana. In kaso na amoy dugang mga pangutana dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Gaduda gyud ko. Gaduda gyud ko Jess nga murag na ay ga-control sa atong mga views din tiyaw mo na sa unang atong mga views, mga gatos-gatos man 200 pagkapin karon man tinila ng tao 13 nabatigdan ko gyud mga pila na kadlaw gikan karon kurat ko na siguro ga surambaw na to ninida. Okay, hala padayon ta dinhi sa ato karon pagpanaguban sa ato nga tulumanon kadyot lang, ha. Napa may oras na to. Tanaw na ko 8 minutos. Pwede pa ni. Oo. Part kining may siguro lakbitan na to kining to review, no? I-review ko lang ni. Katubi tong civil o criminal. Ato lang ning klaruhon kay ako man ning na-mention pero gusto ko ning klaruhon. Kaya sayod ko ang mga abogado rin ay baw na ini. Ang tinod, mga abogado rin ay baw na ini. Kay ang mga inosente nga mga kliyente manam na sa abogado. Oo. Unsay kaso, kuan kining turne, dunggab. Dunggab. Send kay na. Kuan bala na. Oo. Unya, gawas sa pag-file na ito kaso nga ato ipapreso ang dunggab. Ato pa na sila pailan og damages. Damages. Mingon dayon si ang kliyente. Biliba ginako ni motor nino. Unsa may itong mahimos damages. Makabawi ta sa tanang magagasto makana mo kini. Na bagos pagpandungog in town sa inosente nga akusado.
nangayo og na magpalaban, bilib gina sila. Ngano man mo pamilang pagkadungog nga uy damyos damages. Now karon, di ba nag-mention ko last week na pwede ma-file one who is criminally liable is civilly liable. E balaod go diha ang provision na naa sa revised penal code. Ang balaod yun diha sa civil atong i-complement ang provision sa balaod sa civil law. Nga once you will file a complaint or a criminal case against a certain person, the civil indemnity is deemed instituted. Automatic silbi. Automatic. Pero pilar may nakaibaw na to. Kita nakaibaw ta. Kamo. Deemed instituted ang civil liability sa kaso ga kriminal. Muna nga, kung madungog kini nga magsulti ato ng mga abogado, may ingon na mga kliyente, biliban ako ni attorney oy. Kay gawas nga mapriso ingon niya makuang yun magbayad pagin sila sa damyos. Wa man ko magdahom nini nga bilibagin ako niya. Kay nga naman, wa man ta inosente matas balaod. So, upon filing of the case, palalitan, ipatawag ang kaso Republic of the Philippines versus Juan de la Cruz. Okay, appear na yon ang abogado, no? Ang abogado or ang kining prosecutor. Na ay private lawyer ang prosecutor yang kuyog nga mao'y maghangyo sa korte nga Your Honor, our civil action against or in this case against the accused will be separately instituted. Why he has to inform the court? Because of that provision nga deemed instituted ang civil liability sa nagbuhat sa krimen. So, lainon silbi. Now, kung sa'yo may tabo kung ilain ang kaso nga may kalabutan na ang civil case na dayon, o sa may mauna nini. Sumala sa balaod, nag-ingon nga unahon ang kriminal, duha na kay na ito'y civil, unahon ang kriminal nga kaso, gumikan sa may pagka-complicated ang quantum of evidence sa kaso nga kriminal. Ang buti pasabot nga managlahi ang gibugaton sa ebidensya diha mismo sa kriminal o sa civil. Mas bugat ang ebidensya dire mismo sa kriminal. Nga naman, because you have to prove, imong ipapatuod at bangan sa korte, nga ang akusado nagbuhat sa krimen, walay duha-duha, Your Honor. Di ginabakak, Your Honor, more pa, honest pa, siya gahimo sa krimen. So, according to the English description to that, the guilt must be proved beyond reasonable doubt. Dili na basta-basta ba eh. Nga naman, in case of doubt, nga nasab na ha, ang provision sa itong balaod ha, in case of doubt, kung magduda kuno kita sa paggaling sa kaso ga kriminal diya mismo sa korte, mismo ang korte na ay katahap or pagduda kabahin sa presentation sa kaso sa nanumbong o sa mga ebidensya. Dunay dako nga posibilidad nga i-dismiss ang kaso kung magduda ang huwes. Apan, usually, ang magbuhat na ang abogado sa akusado. Kay natahap sila, nagduda. Nya kanang pagduda or katahap, diri sa akusado, muna'y makapalibog sa baruganan o utok sa huwes. May nga naging huwes, sa kanito, libog na. Kung anong duda na hinuong ko. Now, take note, in case of doubt, lain na sab nga balaod ha,
In case of doubt, the law shall be liberally interpreted in favor of the accused. See? Mga biliklon. Ambot ipasabot ka, kung magduda ang korte upon motion filed by the lawyer representing the accused, na naglibog na yung nuna, yung korte, talibog ka ginakuon sa batuham ka na. Tahap na dan siya. Doubt na dayon siya. And there is a rule on that. In case of doubt, the law shall be liberally interpreted in favor of the accused. Most likely, ang kaso madismiss. Kaya gaduda man. Disubang kayo. Kaya nag-ingon ng balaod, you have to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Kung saan man mo pag-prove nga gaduda ka man. Di ba? Manang mga usahay lang kita ordinaryo mga tao nga lantaw-lantaw ta mo saksi ta sa proceedings sa korte na mga panahon nga dili kay takasabot. Okay? Talaga wa na matay oras atulad ni basahon part si Word kadto lang ha si War ang iyang ngalan diri sa yaga kuno Sitan de Word Sitan, good afternoon sir. Morning, buntag de diri alas 9. Dito ni sa Italy. Oo. Binimog diha nas bunbon. Dili. Sa Italy ning kapadala. Okay, nala sige. Tumasahon ang importante nga topic nga tukion ni ma'am karong gabi kaydot lang ha. Ako sampay taon kay taas pa to. Dera. No? Ako masahon. Kung kulang ta sa pasensya, magsigitag pangutana. Ginoo, kanus amo ipadala. Usbon ko, kung kulang ta sa pasensya, magsigitag pangutana. Ginoo, kanus amo ipadala. So, mga ni ang topic pag-isgutan karong gabi. 6:30 karong gabi, uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Salamat lang sa inyong pagpaminaw. Kuyo karapuna si GC James diri sa Pikas Ngalawak, uban ni Congressman Lordan Swan, District 1 sa Cagayan de Oro, ug ni Kagawad Aga Swan, member sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami magaingon ang tao nga limpyo o kasing-kasing, dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Salamat og maayong hapon.